Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Abilene Garcia, at ito ang Tulong ko Pasa Mo Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, kung minsan ba ay nahihirapan kang pakisamahan o unawain ang asawa mo? Na madalas na uuwi sa matinding komplikasyon ang inyong relasyon. Good news, mamaya pag-uusapan natin ano mga dapat malaman at gawin para mas gumanda ang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na, Honey, Honey, paano paano kita kita maunawaan? Oo nga, no? Kasi minsan talaga ang hirap daw maunawaan ang relasyon ng mag-asawa. Pag-uusapan din natin ang kwento sa likod ng Tesla, ang isa sa pinakamabiling sasakyan sa buong mundo. Pero bago ang lahat ng yan, maraming salamat po sa inyo lahat na patuloy na sumasubay sa aming programa. Yes, marami kaming mga nakakausap, no, sa mga functions, no, na talagang sumusubaybay sa Tulong ko Pasa Mo Global. Nako, kamakailan lang daupang palad natin si Tessa. Tessa Distor at saka yung kanyang asawa, no, isang real estate agent. Hello sa inyo. At syempre, simulan muna natin Okay, simulan po na natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala po namin, one idea can change your life. Or in this case po, maybe one story can change your life. Tama ka dyan. Talagang isang kwento lang nakakapagpabago ng buhay. Minsan nga isang quote lang eh. 'Di ba? At syempre, ang Tulong Pampagana story natin ay tungkol sa isang napakadelikadong biro. Yan. So, sa mga nagmahilig o magbiro, makinig kayong mabuti at may matutunan kayo. Alam nyo po, true story ito ha. Alam nyo, nung matapos ang party ni Rachel, para sa kanilang nalalapit na kasal, ang tawag dito parang bridal shower. Parang gano'n, Oo. Ay nagdesisyon silang magkakaibigan na lumangoy, mag-swim, swimming. diba? So habang nagkakatuwaan, naku, natulak si Rachel ng kanyang kaibigan na tumama ang ulo sa gilid ng Naku. pool. Yun Hindi naman lang. po sinasadya yun. Oo. Siyempre, nagbibiruan, nagkakatsawan, Oo. nangyari po hindi dapat mangyari. Correct. At dahil dito, nabali ang kanyang leeg at na-paralyze siya from the collarbone down. Naku. Ay, nako. At dahil sa pangyayari, nagbago ang buhay ni Rachel ng sobrang tindi. Pero alam mo, sir, natuloy din naman ang kasal. Mhm. Natuloy din, ha? At ang ganda ng ginawa niya, bagamat ganun ang nangyari, na paralyze, ha? Pinatawad niya ang kanyang kaibigan na nagtulak sa kanya. At ito sabi niya, I love her and have no grudge. I'm not saying it's right, but what happened was an accident. Ang ganda po. Alam niyo, ang ganda po nito. Sana po matutunan po natin yung mensahe ng kwento ito. This is a true story na kumisan po maraming pangyayari sa ating buhay parang ganito. Kaya lang kumisan mali po ang reaksyon natin sa buhay. Oh. Ano matututunan natin? Number 1, forgiveness is healing. The choice to forgive someone who has hurt you is the first step toward healing. Kasi parang iniisip natin, yung paggaling natin, physical lang eh. Pero hindi. No, healing will not come without forgiveness first. Sabi nga, it's impossible to heal while holding the bitterness and resentment. Kaya po kumisan may mga pagkakataon po, nasaktan ka physical. Oh. Magaling na yung physical pain mo. Pero yung emotional pain mo, hindi pa. Bakit? Kasi hindi ka makapagpatawad. Lalo sa pangyayaring ito. Oh. Wala naman pong gustong mangyari yun. Kasi nagbiro siya. Pag-isipan niyo mabuti, lahat naman tayo nagbibiro. At hindi po natin gusto masaktan yung biniro natin. Alam na magkaibigan Yes, sila. oo, magkaibigan Pero the eh. beauty with this po is, natuto siyang magpatawad. Kumisan po, yan ang problema natin. Kaya may mga taong nakikinig sa atin ngayon. Ang sakit ng puso, ang sakit ng pakiramdam, every time makikita yung taong yan. Bakit? Tatagal ka na yung sinaktan, pero hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapatawad. Oo, kasi minsan yung sugat naging hilom. Naalala mo nung nadapa ako, di ba? Napakasakit nun. Pero naghilom. Pero minsan nare-retain yung emotional wound natin. So, yung problema po. So, please, kung problema niya, please forgive. Whatever happened in the past, patawarin mo. Patawad mo na. Number Number 2, forgiveness will save you from so much heartache. Yan. Isa pong napaka-importante. Oo. Pag ikaw nagpatawad, maraming sakit sa puso ang mawala. Take note, ha? Sakit sa pusong physical at sakit sa pusong
emosyonal. Emosyonal, oo. Okay, pag nagpatawad ka, yung sakit sa pusong emosyonal mawawala. At malamang malayo ka rin sa sakit sa pusong physical at hindi ka atakein sa puso. Kasi may mga tao po, kaya inatake sa puso sa matinding sama ng loob. Correct. Naalala ko yung sinabi ni Hannah More. Sabi niya, forgiveness is the economy of the heart. Mhm. Di ba? Forgiveness saves the expense of anger, the cost of hatred, the waste of spirit. Kasi po, ang problema po kasi pag ikaw po ay hindi nagpatawad, mamumunga po yun, ang bunga po nun, Oo. galit. At alam mo yung hatred sa Tagalog, Oo. puot. Ito Puot yung ay matinding lalim. galit. So, kung kayo po ay nandyan, ang pinapahirapan niyo po sarili niyo. So, please, forgive. Kumbaga, parang pinarurusahan mo yung sarili mo na pwede ka namang hindi mo maramdaman Sumasakit yun, tuloy ang diba? puso niyo, emosyonal at physical. Lesson number 3. Forgiveness is Freedom! Alam niyo po, ibig sabihin, pag daw po kayo nagpatawad, ibig sabihin nakalaya na kayo. kalayaan. Marami Oo. pong tao ngayon, bihag, bilanggo ng pangyayari kahapon. Ano po yan? May nangyari kahapon. Nakasakit sa'yo, nagsabi ng di maganda sa'yo, siniraan ka, talagang ang daming ginawang mali sa'yo. Nangyari po yan 10 years ago. Oo. Every time maaalala mo siya, nagagalit ka. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ay, excuse me, bilanggo ng iyong galit sa taong yun. Pero kung magpapatawad ka, there will be Freedom. At ang sarap po nung mayroon kang peace of mind at freedom dahil nagpatawad. Kaya dapat wag talikala. Okay. Oo. Ito sabi ni Marian Williamson, forgiveness is not always easy. Totoo po. Di man madali eh. At times, it feels more painful than the wound we suffered. Kaya nga, to forgive the one that inflicted it, and yet, there is no peace without forgiveness. Totoo po. Pag hindi po kayo nagpatawad, patuloy po yung puso nyo bagabag. Oo. Every time po, maalala mo siya, maiinis ka. Every time may mag-anak, assuming sa mga loob, may Christmas party, may birthday party, Iiwas. may ano yan, kasalan, na anak ko magkikita na naman kami. Ano nangyari? Bihag ka po ng maling ginawa ng isang tao many years ago, pero tapos na yung ginawa niya. Pero ikaw, kinukulong mo pa rin sarili mo dahil hindi ka nagpapatawad. Alam mo, yung iba nga parang iniisip na pag hindi daw nagpatawad, parang nakakaganti. Pero hindi. po. Sabi ni Lewis Midis, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Kung ikaw po hindi mapagpatawad, ikaw po yung bilanggo ng hindi pagpapatawad. Yung tao nakasakit sa iyo, mahimbing ang tulog. Oo. Ikaw hindi. Bakit? Kaya nagpatawad. Lesson number 5. Four muna, four. Forgiveness is a commandment from Ay, God. yan po isang bagay na kailangan maintindihan natin. Sa mga taong mahalan Diyos, sa mga taong gustong pagsilbisyo ng Diyos, sa mga taong gustong gawin ng kalooban ng Diyos, alam niyo bang inutos ng Diyos na tayo ay magpatawad? Oo, totoo yan Di ba? Sabi nga sa salita ng Diyos, be kind to one another, tender-hearted, and forgiving one another as God in Christ forgive. So, ibig sabihin po, pinatawad ka ng Diyos. Sa dami ng ating kasalanan sa Kanya. Saan damakmak yan? Itong taong to, 1, 2, 3, maybe 10 ginawa niyang kasalanan sa'yo. Ikaw, libo-libong ginawang kasalanan mo para sa Diyos. Pinatawad ka niya. Oo. Commandment ni Lord, patawarin mo. Kaya nga, Sabi ng Diyos. lagi natin didinig kung ang Diyos nga nagpatawad, tayo pa. Lesson number 5, forgiveness is not a feeling. It is a decision. Ito po isang napakaganda kailangan niyo maunawaan. Ang forgiveness kung minsan, pag wala na yung ako nararamdaman na magkapatawad ako, hindi po. Forgiveness is not just a feeling, but more than feeling, it is a decision. Correct. May posibilidad pong masama pa loob nyo. Pero dinesisyonan mo ng magpatawad. Pagpatawad. Unti-unti po yung sama ng loob nyo, mawawala. Pero hindi po mawawala yung sama ng loob nyo, kung hindi kayo papatawad. So first thing you do, decide to forgive. Correct. Nako dapat i-apply natin ito sa ating buhay para tayo ay magkaroon ng freedom. Okay, bago tayo mag-break, kung namimiss nyo na ang pagkain Pilipino, isama ang kaibigan at kapamilya sa Bistro Filipino. They have all-you-can-eat Filipino food located at 1559 Iamar Road, Suite AB, West Covina, California. Kung gusto niyo pong magpa-reserve, tawag po sa numero ito, 626-736-7655.
Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Vic Garcia pumalik. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin, continually gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan namin kayo ng mga tips na tunay na magpapaganda ang inyong buhay. At sa araw na to, pag-uusapan natin isa sa pinaka-successful at mayamang tao sa buong mundo. Ang pangalan niya ay si Elon Musk. Yan. So pakinggan nyo po mabuti. Sa mga tao pong, maraming tao humahanga po sa kanya, pero maraming tao medyo hindi rin. Pero tunay po kailangan maunawaan natin, ang dami yan pong nagawa na hindi nagagawa ng maraming tao. Kaya kailangan pag-aralan natin, malaman natin, ano ba yung mga ginagawa niya para one day, tayo maging successful. Oo, sabi nga sa pag-aaral natin sa buhay ng ibang tao, parang kumakain ka ng isda. Yung laman kunin mo, yung tinik hindi. Di ba? Si Elon Musk pa yung founder po ng Tesla. Yung electric car. Oo, ng SpaceX. Yung nagpapadala ng rocket at ng spaceship sa... Neuralink. Yan. At saka ng Boring Company at marami pang iba. At alam nyo ba, ayon po sa article na sinulat po ni Krishna Akira, sabi niya, ang title po ito is Valuable Lessons We Can Learn from Elon Musk. Ito yung sinabi niya. So makinig ko yung buti ha. Oo. Meron pong mga ilang magagandang pwede nating mapulot na magamit Yes. natin sa ating buhay na ginawa po ni Elon Musk kaya siya naging successful. Marami sa atin nangangarap magkaroon. Hindi na katulad ng buhay ni Elon Musk. Magkaroon man lang ng Tesla, yun na. Oo. Pero kung gusto niyo pong maging successful, may matututunan po tayo sa buhay Oo. niya. Sabi Number niya, one. number one, reading can make you smart. Hindi smart, very smart. Yan. So isa po bagay na sinasabi po ni Elon Musk. Si Elon Musk po, marami pa siyang ginagawa ngayon na marami dito hindi niya pinag-aralan nung siya pinag-aaral Oo. formally. Marami po dito, binasa niya, inaral niya, tinanong niya, nag-aral siya, nag-research siya. At ang napakaganda po sinabi niya, marami sa atin, wala na rin Oo. oras mag-aral. Pero sabi niya, mag-aral sa eskwela, pwede po tayo mag-being smart, aral sa Magbasa. libro, magmanood ng mga YouTube videos, at pwede po magtanong kay Google. Ay nako, katatapos ko lang. Mag-aral ng matinding pag-aaral. Totoo talaga yan. Talagang ang dami pala nating mapipiga at matututunan pag tayo'y nag-aral. Tinanong siya, no? Tinanong siya si Elon Musk, wala ka namang degree related to aeronautics, Wala. sabi niya. And still, you founded SpaceX, the most successful private rocket company. Sabi niya, how did you do all this? Ang sabi niya, I used to read a lot. So yun po, sa mga Diba? tao gusto mo rin basa, aral, nood, napakaganda. Napakarami pong magagandang video sa YouTube na pwede nyo pa na marami kayo matututo. Number 2, sabi niya, work super hard. Yan, Diba? so, Hindi lang hard, Hindi lang hard. Kasi maraming tao, sir, I work so hard naman pero parang wala nangyayari. Ang turo po ni Elon Musk, super hard. Ano yung super hard according to you? Oo, kasi sabi niya, siya daw nagtatrabaho siya, 100 hours A week? a week, ha? So about Oo. more than 10 hours a day. Kasi di ba ang karamihan 40 lang, di ba? 8 hours a day. Oo, siya na nga may-ari, di ba? Dapat pautot-utos ka na lang, di ba? Pero siya, 100 hours daw siya a week for many years. And according to him, if other people are putting 40 hours a week and you're putting 100 hours, you will achieve in 4 months what it takes them to achieve in 12 months. 12 months. So, Correct. ganun po, sa mga Oo. tao pong gustong gumanda ang buhay, mauna sa buhay, makakompress sa maraming bagay, dagdagan daw niyo po yung oras ng pagtatrabaho. Pero dapat kasama doon yung una niyang tinuro. Basa-basa, aral-aral, hindi lang dagdag ng oras, kundi ka na mag-aaral. Correct. Oo. And sabi niya, that's the kind of work ethic. Siguro, doon sa trabaho niya, naka-input na doon ng research, di ba? Ang aral. Yun daw ang work ethic ng isang entrepreneur na dapat meron daw ang negosyante. Number 3. Number 3, thinking big and out of the box. So, dalawa po, ito, magkasama po ito, dapat po, mag-isip ka daw ng malaki, Oo. Malawak. malawak, pero dapat pa nag-isip ka out of the box. Ano ba Ibig yung sabihin out mo, of the box? mag-isip ka hindi sa normal lang. Kasi normally, pag normal ang isip mo, normal ang accomplishment mo.
Pero pag abnormal ka ng konti mag-isip, gaya po ni Elon Musk, magiging abnormal din ang iyong accomplishment. Oo, kasi si Elon, hindi siya takot eh. Hindi siya takot to go against established tradition. 'Di ba? Emerging with exceptional ideas backed up with proper research. At alam nyo ba, si Elon Musk, in-initiate niya po yung SpaceX with his own money. 'Di ba? After being refused by investors who saw the company as daydream. Totoo po. Na, For example, lang yan, panaginip lang. Kamukha yan. lang po ng electric car. Oo. Tumusapas, panaginip lang ang electric car. Oo. Pero ngayon po, na-drive na natin. Tumusapas, panaginip lang ang full self-drive. Tumusapas right now, ako po, I'm using full self-drive ng Tesla. Dati panaginip lang, ngayon po, totoo pong nangyari. Bakit? May taong nag-isip out of the box. Si Elon Musk yun. Kaya successful siya. Eto sabi niya, I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary. Ang dinagdag mo lang naman sa ordinary Extra. ay extra. Kung nagwatrabaho ka dati ng 8 hours, dagdagan mo ng extra. Kung nagbabasa ka dati ng few minutes, magdagdag ka ng Extra. Kung dati masipag ka, dagdagan mo ng extra. Pag yan daw po ginawa nyo, malaki posibilidad. You'll be successful. Correct. Number four, money should not be your main Ito po goal. siya sa pinakamagandang gusto kong tinuro po ni Elon Musk. Kasi minsan, di ba, parang you are entering into a certain venture dahil sa pera. Pero sabi niya, dapat hindi yan. Elon Musk said, money can be a motivator, especially when you don't have enough of it, but it's usually not strong enough or sustainable motivator para daw ma-achieve natin yung long-term success. Kaya po maraming Oo. tao successful ngayon. Bakit? Pera. Nakita na nila yung pera, they stop there. Si Elon Musk po, pera. Nakita niya na yung pera, pero hindi siya minturon. Kasi gusto niya pong baguhin ang kinabukasan ng mga tao sa buong mundo, hindi lang po sa Yes. Amerika, na mabawasan ng pollution, kaya solar. Tapos makarating po sa ibang planeta. Bakit? Marami pong bentahe yun pag ginawa po yun. Marami po siyang naggawa simply because ganun po siya mag-isip. Oo, ngayon nga, di ba, kabahagi na rin siya nung anong tawag dun sa bahay na yun, yung talagang... O, yung mga maliliit na Oo, bahay, mga- miliba. Lahat po na Grabe. pwede pong magawa na pampaganda na ibang buhay, yun po ang kanyang ginagawa. Sabi niya, para daw sa kanya, it was never about money, but solving problems for the future of humanity. Oh, Sana diba? ganyan po tayo. Kung lahat tayo ganyan, ako sigurado gaganda po yun. Eto pa, number 5, never fear failure. Yan, Kasi tayo natatakot sa Marami pong tao ngayon, bumagsak eh. gusto magnegosyo, pero hindi nakapag-negosyo dahil natatakot, baka mag-fail. Kaya ngayon, ilang taon na po, inis na sa trabaho, pero nagtsatsaga pa rin yun, natatakot kasi silang baka mag-fail sila sa negosyo. Sabi ni Elon Musk, don't fear failure, try it! Oo. The main reason why we don't get what we desire, sabi niya, is that we're afraid of failing. Yan. Kaya nga, we don't apply for a dream job kasi natatakot tayo baka ma-reject. No, hindi natin ina-approach yung gusto nating ligawan. Di ba? Natatakot tayo Oo, mabasted. Mabasted, di ba? Hindi natin sinisimula yung negosyo yung gusto natin dahil natatakot tayo malugi. Yeah, failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating. Yan na. So, pag di ka nag-fail, malamang wala kang ginagawa o di ka sumusubok ng magagandang bagay. Number 6. Number 6, if you want to win big, then be prepared for much pain. Kaya nga, people close to him say that they have never met someone as resilient as Musk. Sa mga taong gusto mong maging successful, maganda po kayo. You will encounter pain and challenges. Correct. Kasama po sa Oo. buhay. Now, isarayo ka na ng pain and challenges. Hindi, okay na ito kayo. Kontento ka na dyan. Kasi yun lang ang gusto mo ibigay. Yun lang kaya mong tanggapin. You want to give more? You will get more. Ako nga ngayon, nag-aaral ako ulit, di ba? Ang dami kong pinag-aaralan and people are asking, bakit ka pa mag-aaral? Tapos ka na mag-aaral. Hindi napakasarap ng marami ka pang natututunan. Kaya nga sabi ni Elon Musk, he doesn't care about setbacks and can endure whatever pain is needed to overcome all obstacles in his way. Dagdag pa pag ikaw nag-aaral, malalayo ka daw sa dementia, yung madali makalimot. Oo. Kasi nag-aaral ka, nag-stimulate ang mind mo. So, please, sa mga may edad na, medyo katulad ko po, medyo past 60 na, aral para patuloy umikot ang ating isip. Sabi nga ng article, yung personal life daw niya, medyo nagkaroon ng mess, no? Yung company niya daw noon, Naubusan ng pera. 2008, di ba? Naghumarap sa bankruptcy, but despite all of this, he bounced back brilliantly to emerge as even Tinatakot siya sa failure. Number 7.
Follow your passion. Ito po isa sa pinakamaganda kailangan niya maintindihan. Oo, si Elon Musk kasi passionate siya about many things, no? So, and he has shamelessly followed those interests. He used his passion for technology to explore fields like space travel, yung mga fast internet, sustainable solar energy, transportation, at sa bawat inano ni Musk, diba? Increasing interest. Gustong-gusto niya po Oo. doon. Kaya marami Yung po sa... empire niya lumaki. Yan. Kaya marami po sa atin hindi nagiging successful. We follow the money. Ba't ka nagkatarawa dyan? Kailangan gamitin ng pera. Gusto niyo po maging successful? Gaya niyo po si Elon Musk. Ano ba talaga gusto niyo gawin? Sundan niyo daw po yun dahil pag yun ang passionate ginagawa niya, bibigyan niyo todo. At normally, pag todo binigay niyo, gaganda po. Correct. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano naman dapat malaman at gawin para mas gumanda ang pagsasama ng mag-asawa. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mag-global. Take your safe pumuli. At Evelyn Garcia, Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, ilang beses ka na bang nainis sa asawa mo dahil hindi mo siya maunawaan? Na kahit anong gawin mong pangunawa, hindi mo pa rin siya maunawaan. Ilang beses ka na bang nanggigil sa asawa mo dahil sa ang liliit na bagay, pinalalaki, at yung malalaki naman, parang pinaliliit, baliwala. Oo, para bang sa'yo ang laki-laking issue sa kanya, wala lang. Di ba? Parang nakakagigil nga naman yun. At malamang, by this time, parang, oo nga, totoo yan. Tanguna kayo ng tungo. Yung katabi nyo rin asawa, malamang ginagawa nyo rin yan. Right. At minsan napapakanta ka pa. Ano yung kanta mo? May papagkakata, napakanta pag Oo. nangyayari to. Sabi nyo, para yatang di ko kaya. kaya. O kaya, di ko kayang tanggapin. Malamang natatawa na kayo ngayon sa mga mag-asawa o kaya kung mga anak kayo, nakikita nyo yung mga nanay at tatay nyo o lolo at lola nyo. Oo. At syempre, pag-uusapan natin ngayon ay... Ano-anong dapat malaman at gawin para mas gumanda ang pagsasama ng mag-asawa? Sa ating episode na, Paano, honey? Paano kita maunawaan? Alam niyo po, may isang magandang libro na nabasa namin many years ago na talagang malaki ang naitutulong. Ano, Para mas maunawaan po Correct. namin ang isa't Oo. isa na sana nabasa nyo rin. Ang ganda, ang title ng libro na to, luma na to ha, Men are from Mars, Women are from Venus. Sabi to ni John Gray. At yung mga natutunan po Oo. namin dito, many years ago, na-apply po namin, and up to now po, talagang applicable sa buhay ng mag-asawa. At kung nabasa nyo sana yun, marami sana kayong away ang naiwasan. O kaya marami sanang divorce ang naiwasan. Kaya lang po, marami hindi po nabasa. Pero may good news po kami sa inyo. Kahit di nyo nabasa, share po namin sa inyo yung mga dapat yung malaman sa librong ito na magagamit nyo na Correct. tunay malaman ba after this. Ay, kaya naman pala ganun eh. Ngayon, naiintindihan na kita. Oo, parang isipin mo, oo nga ano, taga-ibang planeta talaga. Minsan iniisip mo, alien. Alien. Kasi parang yung wavelength niya kakaiba Iba sa siya wavelength mag-isip mo. Mm. 'Di ba? Kaya nga sinabi, men are from Mars. Alam mo, taga-Mars ka talaga. Mm. Tapos sabi naman ng lalaki, ikaw taga-Venus Yeah. ka. Hindi kayo Kaya magtagpo. ang tawag mo sa isa't isa, alien! Hindi kayo taga-Earth. So, meron po kayong So- ilang simpleng lesson na pakinggan nyo po na malamang pag nadidig nyo to, oo nga, at pag binigay namin solusyon, pwede pa na. O, ito po yung lesson number 1. Lesson number 1, dito natututunan natin na men tend to process their problems internally, while women often prefer to communicate verbally about them. Hindi, may men daw internally. Oh, Women, externally. Externally. Para mas maganda daw dati. So, pag ang lalaki daw po, namumroblema, normally tahimik yan nag-iisip yan. Kasi Oo. naghahanap siya ng solusyon sa problema niya. Sa tingin niya, habang tahimik siya, makakaisip siya. Kaya pa siya, ang tawag na nagko-concentrate. in Okay. solitude. Yan. Normally, ang babae, pag may problema, nagsasalita yan. Sinasabi niya, sabi niya, she's talking aloud. Oo. Nagsasalita siya, at hindi Hindi siya mapakali. talking aloud, thinking At aloud. thinking aloud. Okay, talking. Oo. At tama, thinking aloud. Para hindi siya mapakali pag hindi niya sinasabi yung problema niya. Oo. Malaki pong pagkakaiba ng lalaki at babae. At kuminsan, yan po ang nagiging sanghi ng away at hindi pagkakasunduan
Kasi hindi natin nauunawaan yung malaking pagkakaiba ng lalaki at babae. Para mas maunawaan nyo mabuti, bigyan namin example. Mag-case study tayo, no? After a long Si Pedro! day... Si Pedro Oo. at si Petra. Pedro at saka Petra. Petra, okay. Si Oo. Pedro, So, yung mahabang araw. Pagod na sila, umuwi sila ng bahay. Si Pedro at si Mary Oo. umuwi. Okay. So, nagkaroon sila ng, syempre, may mga work-related issues na nangyari ng araw na yon, no? Nasa utak nila. And nung upo na sila Para kumain. aba, si Mary nagsalita na. No? Oo, and talking about, alam mo yung boss ko? Naku, napakatindi talaga. Yan. Dahil binibigay sa akin trabaho, nakakainis, nakakagigil, hindi ako naiintindihan, pagod na Yeah. pagod na ako. Yeah. So, syempre, si Mary talagang satsat about the situation that happened sa kanyang trabaho. Kasi nga, ang mga babae, pag may problema, Oh, sinasabi, kinukwento, externally, nilalabas. So, ano nangyari? Okay. Si Pedro pa. Si Pedro, nakikinig. Normally po ang Nakikinig. lalaki, pag nakadinig ng problema, ang utak palagi niyan, solusyon. Oo, So, ang syempre. gagawin po ni Pedro, Ani, ito na lang gawin mo, ito yung gawin mo, para hindi ka Offer na ng problema. offer. Oo, Magagalit ng po solusyon. si Mary. Oo. Bakit? Hindi naman siya nangihingi ng solusyon kay Pedro. Lagtas- Sineshare niya lang yung Correct. nararamdaman at nangyari. Away na po yan. Alam mo kung bakit na-upset siya? Yeah. Nagpapasingaw lang. Oo. Tapos sinasabihan ng solusyon. Nagpapasingaw lang, ay hindi naman niya kailangan ng solusyon, bakit ka nagsasalita? Kaya laki nga, Oo. normally ang lalaki nga, pag nakadinig ng problema, solusyon. So mga lalaki, in times like this, pigil! Huwag kang magbibigay ng solusyon sa asawa mo unless tinanong ka. Kung hindi ka tinatanong, ibig sabihin, nag-share lang siya, salita lang. Papaya. Para lang yung babae to feel better. So, lalaki ha, Ah. huwag mong bibigyan ng solusyon pag nangyayari. Oh, Case ito number 2. naman, case number 2, si Pedro. Si Pedro diba? naman ang may problema. Oo, on the other hand, talagang wants to solve his work-related issue naman. So, kumakain Pero sa sila, kanya, okay. Tahimik, Oo, medyo tahimik si tahimik. Pedro. Pagkatapos kumain, nandun lang muna siya sa isang tabi, not talking his mind off work. At saka ginawa niya, nanood na lang ng Okay, TV. manood ng para malibang, Oo, para nanood ng matanggal yung iniisip niya. Oo. And he only feels he need to talk to Mary about the problem when he wants her to give him a solution. Eh, hindi naman And niya gusto. normally, ano ginagawa ng babae? Hoy, ano yan? Ano yung problema mo? Ha? Teka, pag-usapan natin. Oo. Bakit hindi mo sa akin sinasabi, Naku, ha? yan. Ano ba tahimik mo? Ayan. Ayaw po ng lalaki yun. So mga babae, pag ganyan po nakita niyo, bigyan niyo po ng pagkakataon si Pedro mag-isip, mag-analyze. Kasi pag kailangan kanya, pupunta naman sa iyo na hihingi ng tulong. Ibig sabihin, may iniisip si Pedro, pabayaan mo lang siya, misis, tabi ka muna. Oo. Diyan ka lang sa tabi. Huwag kang makikialam. Pag ginawa niyo po yun, sasaya po si Pedro. Pero pag kinausap niya, lalo po siyang mainis. So, kailangan maunawaan. Alam mo ba, in both cases, no, sa totoo lang, Si Pedro, si Mary. at si Mary, talagang sinusubukan naman nila i-fulfill yung each other's needs. No, para si Pedro, may problema si Mary. Oo. Tinutulungan. Uy, ano ba? Ano ba yung nagbabother Si, sa'yo? si Mary naman, nakita Oo. niyang bothered si Pedro, kinakausap. Pero Correct. hindi nga po ganun. Kaya lang, they are trying to fulfill each other's needs the wrong way. No? So, they end up fighting. Kung minsan naman, inis lang, asar Oo. lang, kaya pag dumadalas na, Nagpa-pile up. away na. Oo. At para ma-solve yung issue, syempre, si Pedro, pwede namang makinig na lang kay Mary without offering solution. Yung sabi namin Katulad sa sinabi inyo. mo, At diba? si Mary naman, pag may problema si Pedro, pabayaan na lang natin. Mag-process mag-isip. mag-isa. Kasi nga, sabi mo nga, di ba, bilang lalaki, you can let women talk without offering solution. Ganun ang pwedeng gawin ng isang lalaking Lalaki. taga-Mars. Yes. Di ba? At ang babae naman, you can show your support sa asawa niyo. Pag nag-iisip siya, huwag niyo nang gulukin. Bigyan mo siya ng time para mag-isip. Promise po, gagandaan niyo pagsasama. Isang araw, babalik din naman sa'yo yan. Totoo. Oo. At sabi niya, actually, ano lang nanood lang ako ng basketball, okay na yung pakiramdam ko. Si Mary naman, salamat na nakinig ka. Kahit wala kang ginawa, ha? Salamat nakinig ka na ilabas. Yung pa lang po, itong dalawang po, ang unang topic pa lang po natin, pag nagawa niyo, malaki na po mababawa sa problema niyo mag-asawa. Sa aming pamabalik, itutuloy po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulog ko pa sa mag-global. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo
gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa musical hair tips ni Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Hey, just a little reminder. Wash your hair with cool, cool water. Stop washing your hair with that hot temperature. Oh, why? 'Cause you're burning your cuticles. You're burning your follicles. So I say, please wash your hair with cool, cool water. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Wash it cool. Let your voice be heard by the way your hair speaks. At Jane Rockstar Salon, you can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time! Okay, pagpapatuloy na po natin ang pagsagot sa ating tanong. Ano-ano mga dapat malaman at gawin para mas gumanda ang pagsasama ng mag-asawa? Sa ating episode na, Honey, paano kita mauunawaan? May Konting napakaganda po tayong pinag-usapan na kanina. Review. Ano yung gagawin yan? Sabi natin kanina, number 1, men tend to process their problems internally while women often prefers to communicate verbally about them. Or sa maiksing salita, men tend to process their problems internally and women externally. Ganun lang po kasimple yan. Kapag ang lalaki, okay. So number 2, ano yung pag-uusapan nating number 2 ngayon? Number 2. Okay, yan po ang una nating number 2. Ano yung gagawin natin? Women need to feel love while men appreciate the feeling of being useful. So ito po, napakaganda po. Ang babae daw po, appreciate nila pag nararamdaman nilang pinadadama mo yung pagmamahal. Yes. Ang lalaki po, mas appreciate nila pag pinadadama mo sa kanilang may dahilan ng buhay nila, may mission May sila, gamit. Oo. nakakatulong sila sa ibang tao. Yun po yung malaking pangangailangan ng lalaki at ng babae. Kaya normally po ang lalaki, hindi nagsasabing, honey, sabi mo naman ng I love you. No. Normally, nagsasabi nun, babae, kasi kailangan niya yun. Pero normally, ang gusto po ng lalaki niya sabi, honey, ganda ng ginawa mo kanina, ha? Ganda ng ginawa mo Celia, o ganda ng solusyon na ginawa mo. Yun po ang gusto ng lalaki. Para mas maunawaan nyo, sample tayo. Halimbawa, isang Sunday, Hmm. no, ng itong si Pedro, si Pedro. Oo. Nag-decide siya na ayusin yung sirang bookshelves ng mag-isa, no? And after pinapanood mo si Pedro, Si na Mary, nagtatrabaho, nanonood. oo, ikaw yung babae, maraming oras na, sabi ni Mary, tawagan ko kaya yung kapatid mo para tulungan ka. Ayaw niya nun. Ayaw ng lalaki nun. O kaya, wag mo na ituloy, bumili na lang tayo. Ayaw niya yun. Kasi nga, ang punto niya, ginagawa ko nga to para makatipid tayo, para masolusyonan yung mali. Or Parang punto ni lalaki, manood ka na lang. or yung value niya. Yung value niya, he wants to feel useful sa pag-aayos ng sirang bookshelves, no, all by himself. Ang kailangan niya lang from Mary is yung appreciation nung effort niya at saka yung tiwala na kaya niyang buuin. Yan. Parang Diba? punto ka nito, naku, tama-tama, honey, ginawa mo yan. Kasi matagal lang si Ryan, makakatipid tayo pag ginawa. Uy, enjoy po si lalaki doon. Okay? Pero mga babae, huwag mo sasabihin, paano ba gagawin yan eh? Di naman ako sigurado magagawa mo yun. Nakagil-gil. Masama ang loob po ng lalaki doon kasi feeling niya hindi siya na-appreciate at hindi siya useful. So, ito yung mga maliliit na bagay na nakaka-irita po sa lalaki. Ito naman ang Kabila. case number 2. Si Mary naman, Hmm. on the other hand, siya ay naghuhugas ng pinggan. Naglalaba, nagluluto. Oo, nagluluto, and other household tasks, no? Most of the days. Hmm. Masayang-masaya naman siya na ginagawa niya yun. But,
pag hindi naman siya na-appreciate ni Pedro, di ba? Or acknowledge the care that she provides, syempre, magsisimula na mag-resent si Mary. Kaya po pag ganito Diba? po sitwasyon mga lalaki, pag nakita niyo po si Mrs. nagtatrabaho, isa sa mga pwede niyo gawin, lapitin niyo, yakapin niyo. Honey, I love you. Appreciate, oo. Thank you. Iba nga. Hindi madaling maglinis. Oh, gusto ko si diba? Hindi ng madaling babae. magluto. O yung babae po, yung maggulating niyo, yakapin niyo sa likod. Ay, naku, tuwan-tuwa po siya doon. Tapos mo, I love you, honey. Thank you sa lahat ng tinutulong. So, yung mga ganun ba? Huwag niyo sabihin parang business as usual. Ano yan? Kailangan mo gawin yan, dapat lang. Kailangan mo. Hindi po. Dapat patuloy pong panadama po natin sa ating asawa na mahal po siya. Oo, yung mga, halimbawa, nag-aayos ng bed, naglilinis, di ba? Pwede kayong mag-pause, di ba? Try to appreciate the small things. No? So, si Pedro, appreciate mo yung maliliit na ginagawa ni Mary sa'yo. Kasi he would fulfill, mapufulfill naman yung needs naman ni Mary through that. Kaya nga po ako bilang lalaki po, natutunan ko po yan. Pag-gising pala sa umaga, yakapin mo na sa mo, kiss, sabi mo, I love you. Kasi po, kailangan ni babae, ni lalaki, yung I love you. At mga babae naman, pag may ginagawa si lalaki, bayaan nyo lang, sa lagay kayo magsalita. Tingin nyo parang, hindi magagawa. Abutan yung malamig na tubig, ng soft drinks, ng merienda. Ibig sabihin, pag ginawa, that's an appreciation na nakikita ng lalaki na gusto mo yung ginagawa. Tsaka sa parehong scenario or cases, yung kakulangan of voluntary appreciation, nagkikreate po yan ng tension. No? At saka, problema sa relasyon. Kaya po napaka-importante, ina-appreciate po natin yung ginagawa, pero sa tamang paraan. Babae, sabihan mo ng I love you. Ang lalaki, pabayaan siya sa ginagawa niya at bigyan mo ng merienda, ng pagkain, at sinimot ako. Malamang, mamaya tapos mo na kagad. Tsaka bilang babae, maipapakita natin sa mga kalalakihan na nagtitiwala tayo sa kanila. No, let them help. Hayaan mo yung help na gusto niya, yun na yung help mo. Yung pag-appreciate mo. Kuminsan po kasi may mga lalaki, lalapit siya, honey, bala ko gawin to, parang ayusin natin to ganito. Sabi, naku, malabo yun. Sabi niya, malabo yan, hindi mo kaya yung mong gawin. Naku, inis na inis yung lalaki doon. Ang better po gagawin ng mga babae, ayun ba? O sige, ano kailangan natin para magawa yan? Ano yung dapat natin? Makita po ng lalaki yung suporta. Si babae, maramdamang mahal siya. Yung pong napaka-importante ginagawa natin sa isa. Yung tiwala, and at the same time, yung maparamdam natin na tawag doon, kapaki-paki na ba? Useful si Miss Claire. Okay. And as a man, you can repeatedly show women how much you love them and make them feel fulfilled or special. So, nakaintindihan tayo. These are simple things pag ginawa nyo. Ako, it will change the way you relate to one another. At sigurado ko, gaganda ang inyong pagsasama. Oo, minsan lang kasi parang iba lang ang wired kasi ng babae. Iba ang wired ng lalaki. So, nanggaling pa kayo sa magkaibang background, and when you put them together, medyo hindi nagkakaunawaan. Kailangan tanggapin nyo talaga, iba ugali ng babae, iba ugali ng lalaki, iba mag-isip sa lalaki, iba mag-isip sa babae, iba mag-appreciate sa babae, iba. Pag naunawaan na tinanggap nyo yan, sigurado po, gaganda ang iyong pagsasama. Use the language that they will appreciate. Diba? At ang tinatawag na language na yun, kung paano kayo mag-relate sa isa't isa. Hanapin nyo po yung gustong madinig sabihin nyo po yung gustong madinig ng asawa nyo, sa isa't isa, pag ginawa nyo po yan, gaganda. Alagaan nyo. Hindi sa pamamaraan na gusto mo, kundi sa pamamaraan na gusto niya. No? Para yung radio, di ba? Kailangan yung baka fine-tuning lang, no? Para makuha mo yung mataas na signal, maririnig mo ng klaro. Okay, malinaw. Mamaya itutuloy pa po natin ang ating usapan kung ano dapat malaman at gawin para mas gumanda ang pagsasama ng mag-isama. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Wag. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mga global figures siya po muli. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Life is short and life is unpredictable. Diba? Tomorrow is not promised to anyone, young or old alike. Ano man ang edad natin, hindi tayo sigurado
kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Today may be your last chance to get to hold your loved ones. We cannot even predict our health conditions. Ang masakit nito, we might encounter a terminal illness. According to research, people with terminal illness have different reactions. Number 1, shock and denial. Hindi sila makapaniwala. Number 2, anger and frustration. Galit at pakiramdam nila ay unfair ang sitwasyon. Why me? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit? At marami pang bakit. Number 4, sadness and depression. Labis na kalungkutan. Number 5, fear and worries about the financial needs. Dahil ang terminal illness ay walang notice, dapat maaga mong napaghandaan ito. You don't need to add financial worries if you have life insurance with living benefits. If you have a terminal illness, you can accelerate the death benefit funds through the living benefit riders. Kaya imbes na mag-alala ka, live in the present moment. Spend more time with God and loved ones. Aim for peace and comfort and leave a lasting legacy. Facing a terminal illness is really challenging, but with God's help and advanced preparation, you can navigate this journey. Don't wait until it's too late. Nasa huli ang pagsisisi, kaya huwag ka nang magpahuli. Text me at 323-244-9784. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Ang maganda rito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christie. Until next time! Maraming salamat, Gina! Naku mga kapamilya, for more information about life insurance at kung paano kayo matutulungan ni Gina, tignan nyo lang, screenshot nyo ang kanyang details, ang contact information na nakapost sa ating screen. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano dapat malaman at gawin para mas gumanda ang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na, Honey, paano kita maunawa? Nakadalawa na po tayo, malaking pagkakaiba ng lalaki at babae. Review tayo, number 1. Number 1, men tend to process their problems Internally. internally. And women tends to process their problem externally. Externally. Sinasabi po nila yon. Number 2. Katulad na sinabi natin, while women often prefer to communicate verbally about them. Number 2. Number 2, women need to feel loved, while men appreciate the feeling of being useful. Ang gusto po ng babae, nararamdaman niya, nadidinig niya na mahal siya ng lalaki. At gustong-gusto niya nadidinig yung salitang, I love you. Ang gusto naman ng lalaki ay maramdaman nila na may silbi ang buhay nila. Number 3 na po. Oo. Men and women may use similar words, but they often mean different things. Yan, ito po yung mas matindi pong hirap unawain kuminsan. Kuminsan, sasabihin si lalaki, sasabihin din ni babae, parehong salita. Pero iba po ang ibig sabihin. Kaya nakakagigil ang di ba ito sinabi mo? Di ba ibig sabihin? Hindi. Kaya kailangan maunawaan nyo to. Sample, para maunawaan nila yung ibig natin. Alimbawa, isang araw si Mary, nag-bring up ng issue kay Pedro. Si Pedro. Naku, napaka-busy mo naman to spend time with me. Mm-mm. Wala ka ng panahon. At sabi niya, alam mo, we never go out together. Ang resulta, syempre, nagalit naman si Pedro. In anger, sabi niya, reminding her of all the times. Eto, yung mga panahon lumalabas naman tayo, we go together, and all the things na ginagawa ko para naman sa'yo. Ang dami-dami kong ginagawa sa pamilya. Ba't mo naman sinabing never? Yan, sa niya po. Oh. Ibig sabihin, si babae, naireklamo na hindi sila lumalabas. Si lalaki, lumalabas tayo. So, nirereklamo ni babae yung tingin na lalaki na hindi naman problema. Oh. So, ano resulta? Away po, hindi po magkasundo. Dahil nga po, iba kasi yung ibang magbilang si babae ng date at ibang magbilang na si lalaki ng date. At dahil po doon, hindi po nagkakaroon. Yes, at alam nyo kasi, pag si Mary, yung babae, ginamit yung word na never. Neighbor! Hindi naman niya ibig sabihin na talagang never. Ang ano lang, she's trying to express her feelings about Pedro not having paid attention to her lately. Yeah. O, So, na kumisan po, parang, yung oo. never kay Mrs. for the past 3 days.
Pero sa lalaki, ang never. Never. Oo. Last week nga ganito. Hindi kay babae, 3 days lang pinag-uusapan niya. Correct. Si lalaki, 1 month. Kaya hindi po kayo nagkakasundo. Kaya kung minsan po, mga lalaki, may mga pagkakataon po na read between the lines. Pa nagsalita si babae na gano'n, isipin, baka ito. Kasi nga po, bang babae, medyo hindi na nasasabi lahat ng nasa isip niya. Nilalabas siya kasi nararamdaman niya, hindi iniisip niya. Si lalaki naman masyadong thinker, hindi naman never yun, nangyari nga eh. So, kailangan natin maunawaan. Yes. At saka na-frustrate, di ba, about using that word never. Kasi po Ito yung never, naman. medyo nga daw talaga. Oo. Number 2, Ito, yung case number 2, sa isang araw naman, si Pedro naman. overthinking an issue at work. Pero si Mary senses yung tension kay Pedro. At tinanong, uy, anong problema? What's wrong? Sabi niya, hindi, okay lang ako. Hindi, I'm fine. Don't worry about me, okay lang ako. So si Mary naman, ininterpret yon na sign yon that things are not fine. Diba pag sabi mo, hindi, okay lang ako. Hindi ka okay. So, kukulitin ni babae, bakit ba talaga? Ano? So, mangungulit po si Inter. Ano ba nangyari ganito? Si lalaki naman, ayaw naman niya magsalita. Kasi gusto niya i-find out what's wrong. Ano ba talaga ang problema? Ibig sabihin, may mga pagkakataon pala, tingin niya, kaya niya namang solusyonan. Hindi ko na paalam sa yung problema sa opisina kasi kaya kong solusyonan. Si babae naman, gustong malaman. So, ito po yung mga pagkakataon na yung I'm fine kay lalaki, I'm fine. Oo. Kay lalaki, kay babae, you're not Not fine. fine. So, yung po yung salitang pareho, pero iba, kailangan lang po natin unawain. Kaya ang ginawa, tanong. Because you're not fine. Oo. Hanggang sa magalit na yung si Pedro. So, pag ganun po ang So, pagkakataon, mga babae, hiling ko po, pag sinabi niyan fine, pabayaan mo si lalaki. Okay? Yun, dahil pag may problema talaga malaki, sabihin naman. Tama yung sinabi mo. Pag sinabing fine, okay, fine. Ay, ibig sabihin nun, fine naman siya to deal with his problem. Pero kung Maaaring hindi siya fine. Oo, pero hindi ba siya fine to deal- ngayon, dahil wala pang solusyon. Oo. At ako, suggestion ko, may mga pagkakataon po, tingin talaga nila babae may problema, pabayaan mo yung lalaki, just put your hand together, manalangin And ka na pray. lang, Oo. at humingi ka ng tulong sa Diyos, sa tulungan ng asawa. Oo, and then later on, nasa mood na siya to talk, 'di ba, to find solution. At baka mamaya ikaw na yung, alam mo, may problema ako. Siya na magsabi sa'yo, 'di ba? Para hindi Bigyan ka mo lang siya ng ma-frustrate. freedom, bigyan mo siya ng space. Put hand together. Oo. Kasi nga, yung mga kalalakihan daw are often quite literal. Pag sinabing Diba? I'm fine, I'm fine. Oo. Pag sinabi ni babae, I'm fine, you're not fine. Oo. Di ba? Sabi, huy, galit ka? Hindi. Hindi. Yung pala, galit yung babae, di ba? Kasi nga daw yung mga kababaihan tend to use more words as mere expressions of their general feelings. So, ingat po mga lalaki doon ha, para, kasi pag pinatulan nyo lahat ng sinabi ng babae, mababaliw po kayo. May mga pagkakataon po, pabayaan nyo lang sila. Kaya nga daw, bilang lalaki, you can focus on the feelings of women rather than their words alone. Yan, Diba? ganda. Kasi minsan baka masaktan ka sa sinabi niyang salita eh. Hindi mo na Oo, nilaramdaman and niya. as bilang babae, you can stop trying so hard to find the hidden meaning behind men's words because they'll often say what they mean anyway. So, napakaganda po. Ito pong tatlong simpleng bagay lang na po nito. Pag ginawa nyo, sigurado po namin, mas malaki posibilidad maunawaan nyo isa't isa, mabawasan ang sama ng loob, at gaganda ang inyong pagsasama. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at next week, Mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magkapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal mo sa buhay. closing prayer Malangit. tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala nyo sa mga may karelasyon, magsasama, mag-asawa, sa mga bagay na dapat nilang gawin para mas maunawaan nila ang kanilang asawa, para maiwasan ang sama ng loob at gumanda ang kanilang pagsasama. Pagpalain niyo po ang pagsasama ng mga magkarelasyon, lalo ng mag-asawa, saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan, kung ano man ang naitulong sa iyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin isa. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mag-global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang